Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung sira insyaAllah, sa nung nakaraan, di ba nagtipon-tipon na naman sila at nagsalita yung isa sa Quraysh, si Nadar bin al-Harith. Sinabi niya, ang tagal-tagal niyo nang pinoproblema si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero wala pa rin kayong nagagawa. Wala pa rin kayong naipapatupad na konkretong solusyon. Ang dami ninyong sinabi. Sabi niya, sinabihan niyo siya na manghuhula o mangkukulam o ano pa. Pero wala naman siyang ganong mga katangian. Dahil diyan, napakatindi talaga ng inyong hinaharap. At yun nga, وَكَأَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا سُمُودَهُ صلى الله عليه وسلم في وجه كل تحديات ورفضه كل المغريات وسلابته كل مرحلات ما كان يتمتع به من الصدق والأناف ومكارم الأخلاق قويت شبهتهم في كونه rasulan hakkan. Kasi nga, kumbaga yung Quraysh, wala nga silang pinangahawakan na anuman, na katotohanan. Kahit sila nagdududa sila, ano ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manghuhula, mangkukulam, salamangkero, o ano ba? Hindi nila alam, kahit sila hindi sila magkasundo, ano bang itatawag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanggang sa nag-isip-isip na lang sila, bandang huli, sinasabi nila kahin o manghuhula. Pero nga sa kabila nung lahat ng ginawa nila, nakita pa rin sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagtitiis at sa lahat ng mga dinulot nila sa kanya ng mga problema. 'Di ba? Inalok nila siya ng paghahari, yaman o babae o kahit ano. Pero nanatili siyang matatag. Nanatili siyang yung matapat. Nanatili siyang dalisay at matuwid. Kaya ang iba sa kanila, nag-iisip din talaga. Paanong nagagawa ng tao, ng sino mang tao, na pinahihirapan nila ng ganong pagpapahirap, ang magtiis. Kaya ang iba sa kanila ay napapaisip na talaga. Siguro totoo nga talaga siyang propeta. Siguro ay totoo nga talaga siyang propeta. Ngayon dito sa panahon na ito, hindi pa nakakagawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa naalala ko, wala pa siyang nagagawa na himala na katulad ng himala na may kababalaghan, liban sa Quran. Kumbaga, hindi pa siya nagpagaling ng may sakit. Kasi marami sa mga hadith tungkol sa iba pang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina nangyari. Sa Makkah, syempre yung Quran, sa Makkah nangyari doon yung pagkahati ng buwan sa Makkah. Tsaka yung Al-Isra wal Mi'raj. Pero iba pang mga himala niya na nasasaksihan ng tao sa Madina. Pero gayon pa man, nagdududa sila, hindi kaya totoo talagang propeta to. Kasi paano nananatili siyang ganyan sa kabila ng pagsubok na dinudulot nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, nauna nang nagmuslim sa kanila si Omar at si Hamza radiyallahu anhuma. Kaya nga, sa ganitong pangyayari, meron silang naisip. Fakarraru an yattasilu bil yahudi hatta yata'akkadu min amrihi sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito, naisipan nila na pumunta sa isang Hudyo at magtanong-tanong doon sa Hudyo na yun tungkol sa pagkapropeta. Nang sa gayon, may hahambingan nila kung totoo ba talagang propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung mga Hudyo nga, ng panahon na yon, meron silang kaalaman tungkol sa darating na propeta. Yun nga lang, ang karamihan sa kanila, pinangunahan na ng kufur o ng kawalang pananampalataya. At maring ang iba nga sa kanila, kaya hindi talaga naniwala, kasi gusto nila sila yung magiging propeta. Pero ibang tao ang naging propeta, hindi pa nila inaasahan na yung tao na yun ang magiging propeta. So iba ang nangyari taliwas sa kanilang gusto. Falamma nasahahum an-Nadar bin al-Harith
bima sabaka kallafuhu ma'a akhiri aw akhiraini liyadhaba ila Yahudil Madina. So nga, nagpayo sa kanila si An-Nadr bin Al-Harith, na yun nga, nabanggit nung nakaraan, na kailangan nilang gumawa ng konkreto na plano. Nagtalaga sila ng 1 o 2 tao para puntahan ang mga Hudyo sa Madina. So, ibig sabihin nito, doon sa Makkah, maaaring wala talagang Hudyo na nagpupunta doon, o Hudyo na nakatira doon. Ang mga Hudyo, nandoon sila sa Madina. At nalalaman natin, di ba yung nakalimutan ko yung pangalan. Basta merong Hudyo, di ba, lumipat pa siya ng Madina galing ng Syria. Kasi inaasahan nila na doon lilitaw ang propeta. At yun nga nangyari. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, sa Makkah siya naging propeta, pero yun nga, lumikas siya patungong Madina at doon na siya nanirahan hanggang sa dulo ng kanyang buhay. So nagpunta sila sa Madina, fa'atahum faqala ahbarahum saluhu an thalathin. So dumating na nga sila doon sa Madina, at ang payo sa kanila nung rabbi, kasi maaring hindi, kumbaga, di ba nandun yung mga Hudyo sa Madina, maaring nababalitaan na nila yung tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi pa sila sigurado. Nakapag-desisyon na lang talaga sila na mag-kufur, syempre, nung nandun na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. So sabi nung rabbi na natanong nila doon sa Madina, tanungin nyo ang tao na ito na nagpapakilalang propeta ng 3 bagay. Tanungin daw siya tungkol sa 3 bagay. Saluhu an thalathin. Fa in akhbara fahuwa nabiyyun mursal. Kapag nasagot niya ang 3 tanong na ito, siya nga ay totoong propeta na ipinadala. Wa illa fahuwa matkul. At kung hindi naman, hindi matkul pala ito, mutakawil, so yun nga, di ba, palagi natin nababanggit, idha zadal balaga, zadal ma'na. Di ba, ano yung qala? Sinabi niya, yung fa'il ng qala. Kail. So, yung qala, galing dito yung itong takawwala. Takawwala, ibig sabihin nagsalita, nagsabi, ng kasinungalingan, nag-imbento ng sabi-sabi. Takawwala. Nabanggit din ito sa Quran. Tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung inimbento niya lang yung Quran, ganito sana yung mangyari. Nakalimutan ko yung eksaktong aya, pero nabanggit sa Quran yung takawwala. So nga, kapag hindi raw ito nasagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahuwa mutakawil, nag-iimbento lang siya, hindi siya totoong propeta. Parang si Kibuloy, hindi siya totoong propeta. Saluhu an fatyatin dahabu fid dahril awwal, ma kana amrahum. Tanungin ninyo siya tungkol sa mga kabataan na lumikas nung unang panahon. Ano ang nangyari sa kanila? Alam niyo kung anong kabataan na yun? Yun, yung Ashabul Kahf. Kasi ang Ashabul Kahf, wala siya sa Biblia. Pero bahagi siya talaga ng kwentong bayan ng mga Kristiyano. Narinig ko pa nga yung kwento na yun, nung hindi pa ako Muslim, tungkol sa yung mga bata na tumakas at nagtago sila sa kuweba kasi inaapi sila. At yun nga yung Ashabul Kahf, yung mga kabataan na yun, nangyari ito sa Turkey nung panahon ng mga Romano. So mga Kristiyano sila, pinipilit sila na kumbaga yumakap sa relihiyon ng mga tao doon. Hindi ko lang alam kung mga Romano ba yung mga pumipilit sa kanila. Kasi hindi naman agad-agad naging Kristyanismo yung state religion ng Roman Empire, di ba? So sila itumakas. So ito yung unang pinapatanong sa kanila. Tanungin daw siya tungkol sa mga kabataan na tumakas. Fa inna lahum hadithan ajaban. Itanong ninyo ito sa kanila dahil merong kakaibang kwento tungkol sa kanila. Merong kwento tungkol sa kanila. Yun yung unang tanong. Sunod, wasaluhu an rajulin tawafun
balaga masyarikil ardi wa magaribiha, makana nabauhu. Tanungin niyo siya tungkol sa lalaki na naglakbay sa lupa, sa silangan hanggang sa kanluran ng lupa, kung ano ang balita tungkol sa kanya. Sino kaya yun? Si Dzulkarnain. Nandun din sa Suratul Kahf. At panghuli, wasaluhu anir ruh. Mahiya. Tanungin niyo siya kung anong ruh. Siyempre, ruh na tinutukoy dito, maring ruh na kaluluwa ng tao o yung ruh na si Jibril alayhis salam. Ano ba ito? Ano itong ruh na ito? Sa tatlong bagay na pinapatanong ng Hudyo. Falamma kadima Makkata, at nang dumating na nga sila sa Makkah, yung mga pumunta ng Madina, Ja'nakum bifaslim ma bainakum wa baina Muhammadin. So tuwang-tuwa yung dalawa, nag-report agad. Dala-dala namin sa inyo ang balita na maglilinaw sa pagitan natin at pagitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, proud sila sa kanilang ginawa. Mission accomplished to. Ito, wala na talagang takas. Kumbaga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito. Wa akhbarahum bima qalahu al-yahud. At kinuwento na nila sa Quraysh kung anong sinabi ng Hudyo. Fasa'alat Quraysh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil umuri thalatha. At yung tinanong ng Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa tatlong bagay na yon. Siyempre, maaring mangyari na yung bagay nga na ito, kahit nga nung panahon nila, hindi naman ito common knowledge. Hindi ito common knowledge sa mga tao. Kaya ito yung ginawang criteria nung rabay ng mga Hudyo. Kung totoo bang propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang inaasahan ng Hudyo, kung totoong propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makakatanggap siya ng wahi. Sasabihin sa kanya ni Allah kung ano yung tungkol sa mga bagay na ito. At yung wahi nga, siyempre, hindi lahat ng wahi na isulat bilang Quran, di ba? Ang sunnah, wahi din ni Allah. Sa totoo lang. At yun nga, isinabuhay o sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At meron pa nga mga hadith na yung nilalaman nito ay mismong salita ni Allah, pero hindi bahagi ng Quran. At yun yung mga yung mga hadith Qudsi. Salita yun mismo ni Allah. Halimbawa yung mga hadith na ya ibadi at yung lisaimi farhatan at iba-iba pa mga aya na katulad nito. At yun, sa tinanong ng Quraysh, fanazalat ba'da ayyamin suratul Kahf. At pagkatapos nila itong itanong, ibinaba ni Allah ang suratul Kahf. Fiha qissatu ulaika al-fatiyah. Naririto ang kwento ng mga kabataan na yaon. Wahum ashabul kahf. At sila ay yung mga kabataan na nardoon sa kuweba. Wa qissatur rajulit tawaf. At yung kwento ng lalaki na naglalakbay, wa huwa Dzulkarnain. At ito si Dzulkarnain. Wa nazal al-jawab anir ruhi fi suratil Isra. At syempre bumaba din ang tungkol sa ruh doon sa suratil Isra. Wa tabayyana al-Quraysh annahu sallallahu alaihi wasallam ala haqqin wa sidqin. At mula rito nalaman ng Quraysh na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi ng totoo at siya ay makatotohanan sa kanyang ipinapangaral. Walakin abad zalimuna illa kafura. Pero nga tumanggi ang mga nagtatambal kay Allah at wala silang ginawa liban na lang ang hindi manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, meron pang kwento yun doon sa Yung nangyari doon sa, nabanggit ito ni Sheikh Arafat al-Muhammadi doon sa kanyang sira. Kasi pinapakinggan ko nga yung kanyang sira. Nagtanong ang Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito, di ba? Wala pang dumarating na wahi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige, sabihin ko sa inyo bukas. So, bukas bumalik na naman yung Quraysh. Wala pa natatanggap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaga naman mag-imbento siya, di ba? So, sabi naman niya, sige, sasabihin ko sa inyo bukas. Hanggang sa bumaba yung aya, pinapagalitan na naman ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag mong sasabihin na gagawin mo ang anumang bagay bukas illa ayyasha Allah.
liban na lamang na sabihin mo, Insha'Allah. Huwag kang magsasabi ng anumang bagay na walang Insha'Allah. Actually, sabi ni Sheikh Arafat al-Muhammadi, ilang araw nangyari yun eh. So parang napapahiya na siya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi wala pa rin siyang sagot eh. At alam mo naman yung Quraysh, di ba? Natutuwa na yun. Tuwang-tuwa na yun sila na, kita nyo, hindi niya alam. Sinasabi niya lang bukas, sasabihin niya. Hanggang ngayon, ilang balik na tayo, ilang araw din lumipas, wala pa rin. So yung sinabi ni, nandun kasi yun saan eh, hinahanap ko Suratul Kahf. Hindi ko maalala saan siya eksakto eh. Kung pagkatapos yata siya nung tungkol dun sa sa mga bata sa kuweba. So maaring mangyari, kung hindi yung tungkol sa mga bata yung tinatanong, kasi maaring nasagot na yung tungkol sa mga bata, di ba? Tapos nagtanong na naman sila tungkol kay Dzulkarnain. So maaring yun din yung tinatanong nila. Na sige, sasabihin ko sa inyo bukas. Pero nga, lumipas ng ilang bukas, pero yun nga, hindi niya nasagot yung kanilang itinatanong. Hanggang yun nga yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag siyang magsasabi ng anuman, liban na lang nasasabihin muna niya ang Insha'Allah. Liban na lang nasabihin muna niya ang Insha'Allah. So yun nga, yung mga aya na ganito, yung katulad nga dun sa di ba, yung Suratu Abasa, yung pinapagalitan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit siya tumalikod kay Abdullah bin Maktum. Tapos yung ito, kumbaga, mga palatandaan nito na ang Quran ay salita ni Allah. Kasi kung ang Quran, salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya isasama. Itong mga aya na ito na parang pinangangaralan siya o pinagagalitan siya ni Allah. Kaya nga, sinama pa rin ito kasi bahagi ito ng Quran, alhamdulillah. So nga, hadihim nubdatu khafifatin mimma wajaha bihil musyrikuna da'wata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ito yung, kumbaga, yung ilan sa mga nangyari, buod ng mga nangyari sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng musyrikun ng Quraysh. Waqad marasu kullu dhalika janban ila judubin. Junuban ila junubin. Kumbaga ginawa nilang lahat ng magagawa nila. Mula sa isang sulok patungo sa isang pang sulok, wala silang pinalampas. Mutanakkilina min turin ila tur. Kumbaga, palipat-lipat sila ng iba't ibang mga bundok para lang matalo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min durin ila dur. Sa iba't ibang mga bahay, sinisikap nila na, kumbaga, kumbaga, expression ito, yung pagkakasulat ni Sheikh Safiyur Rahman Mubarak Puri. Kumbaga, wala silang pinalampas. Wala silang pinalampas. Ginawa nila mula sa isang sulok, patungo sa isang sulok, mula sa isang bundok, patungo sa isang bundok, mula sa isang bahay, papunta sa isang pang bahay, para lang matalo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin shiddatin ilalin, hanggang sa umabot sila na yung pagiging malupit nila, pinalitan nila ng pagiging malumanay. Kasi iniisip nila, baka hindi kaya ng to. Di ba may kasabihan? Pag di makuha sa santong paspasan, ay hindi, baliktad pala. No? Ang di makukuha sa santong dasalan, makukuha sa santong paspasan. Sila baliktad. Nakikita nila, walang silbi yung pagiging malupit nila. Di ba may mga napatay na nga sila ng mga sahaba, di ba? So sinikap nila na maging malumanay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-alok pa sila ng mga bagay-bagay. Pero ganun pa rin, hindi sumuko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din, wa min linin ila shidda. So mula sa pagiging malumanay, sinubukan na naman nila na maging malupit. Pero ganun pa rin, hindi natinag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min jidalin ila musawamatin. So mula sa pakikipagtalo hanggang sa pakikipagkompromiso, wa min musawamatin ila jidalin. Mula sa pakikipagkompromiso hanggang sa pakikipagtalo, lahat ginawa nila, pero hindi umuubra. Wa min tahdidin ila targib. Mula sa pagbabanta hanggang sa paghihimok. Wa min targibin ila tahdid. Mula sa paghihimok hanggang sa pagbabanta. Pabalik-balik lang sila eh. Binabalik-baliktad lang nilang kanilang ginagawa. Walang nangyayari. Kano yathuruna thumma yakhurun. So sila daw yung Quraysh, kumbaga, inaakala nila na
nagtatagumpay na sila, umaangat sila, pero sila ay bigla-bigla na lamang na madadapa. Bigla-bigla sila madadapa o mapapaatras na hindi sila nga umaabante doon sa kanilang anumang ginagawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujadiluna thumma yujamilun. So sila nakikipagdebate sila, tapos mamaya makikipagbanding, kumbaga, makikipagmabutihan na naman sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yunaziluna thumma yatanazalun. So sa ibang mga pagkakataon, bukod sa pakikipagtalo, basta nakikipagtaliwasan, tapos bandang huli makikipagkasunduan na naman sila. Wa yu'iduna thumma yargabun. At sila ay magbabanta o magbababala, tapos maya-maya sila naman ay maghihimo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum kanu yataqaddamuna wa yatakharun. Na sila nga sa kanilang ginagawa, ang buod ng ginagawa nila, aabante sila at aatras. Naalala ko yung yung balik-balik, yung sa Maynila, yung sa may Blumentritt. May sementeryo doon dati. Kaya daw yung tinawag na balik-balik. Kasi yung pala noon, yung mga patay noon, may tradisyon sila eh. Naalala yung pelikula ni Chiquito. May nililibing sila. Kilala yung si Chiquito. Ikaw, Hasan, naalala mo pa si Chiquito. May nililibing sila, di ba? Lalakad silang dalawang hakbang abante, parang nagtsatsatsya. Abante dalawa, tapos atras isa. Yun, balik-balik. Yun ang tawag nilang balik-balik. Kasi pag may nililibing sila. So, ibig sabihin, bago pa sumikat yung di ba meron yun sa TikTok, yung sumikat, yung may daladalang yung kabaong, di ba? Yung mga negro. So, ginagawa na yun ng mga Pilipino noon pa. So, kaya pala tinawag daw yun na balik-balik, yun ang dahilan. O, di ba yung pandemic, di ba? Yung sumasayaw-sayaw, may daladalang kabaong. Nauna pa pala yung mga Pilipino doon, wala lang video eh. Pero si Chiquito meron. Nahulog pa nga yung bangkay eh. Labutas yung kabaong. So ganun sila, abante, atras. Parang mas marami pa nga silang inatras mula nang kinalaban nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yakir lahum kararun. Hindi sila nanatili sa anumang lugar. Patras sila na patras, lagi may setback. Wala yu'jibuhum al-firaru. Pero ayaw pa rin nila magpatalo. Wa kana al-garda min kulli dalika huwa ihbatu ad-da'wati al-islamiyya. At ang layunin nila sa lahat ng ito ay ang pagsira, pagpapabagsak sa da'wa patungo sa Islam. Walam sya'til kufra walakinnahum ba'da badali kullil juhudi wa ikhtara kullal hili adu khaibin. Nga, gusto nila na magibabaw ang kufur matapos sila mapabagsak ang da'wa ng Islam. Pero nga wala na silang wala silang nagagawa at nananatili sila na sa kabila ng kanilang mga pagod, sa kanilang pagod at hirap, kumbaga sa pagpapabagsak sa Islam at kumbaga mapagtibay yung kanilang paniniwala ng shirk at kufur, ginawa na nila lahat pero walang nangyayari. Buwabalik lamang sila sa pagiging talunan. Walam yabka amamahum illa safe. At ito na, patindi na ng patindi. Wala nang natitirang pagpipilian nila na gagawin liban na lamang sa espada. Was-sayfu la yazidu al-firqa illa shiddah. At ang espada nga raw ay hindi nagdadagdag sa anumang grupo liban na lamang sa lakas at kapangyarihan. Wala yuntiju illa an tanahuri yasta'sal ash-sya'fa. Faktaro mada yaf'alun. So yung Quraysh, doon sa kanilang desperasyon, wala nang natitirang gagawin, liban nilang naggumamit ng espada. At ang magiging na lang nito, kumbaga, resulta, lalong titindi ang hidwaan sa pagitan nila at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil wala na silang pagpipilian. Kumbaga, wala silang maisip, naubusan na sila ng
taktika o magagawa laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito na nga yung mga panahon papunta na doon sa pagkakatipod ng mga Muslim doon sa Shi'bi Abu Talib. Yung isang sulok ng Makkah, meron doong lugar na doon umatras yung Banu Hashim para bantayan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi pinagplanuhan na talaga nila na patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga nung nalaman nito ni Abu Talib, amma Abu Talib fa innahu lamma wajaha mutalabati Quraish bitaslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum liyaqtuluh. Yung nga si Abu Talib, dumating sa kanya ang alok ng Quraysh na isuko na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para patayin siya. Gusto nila na isuko ni Abu Talib si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para patayin. Kumbaga, ano kasing ang nangyari dito, bakit ganito? Kasi kung papatayin nila ng biglaan lang, di ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaganti ang Banu Hashim. So gusto nila magiging formal na kumbaga magkakaroon ng kasunduan sa kanila, sa pagitan nila, napapatayin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero yung Banu Hashim hindi gaganti. Hindi sila gaganti. At ganyan din yung mother side ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung mother side nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala sa Makkah. Yung Banu Hashim ang madalas na nakakausap ng Quraysh. At yun nga, thumma ra'a fi taharrukatihim wa tasarrufatihim ma yu'akkidu annahum yuriduna qatlahu wa ikfari dimmatihi. Mitlo ma fa'ala Uqbah bin Abi Mu'ayt. Nakita na ni Abu Talib ang lahat ng ginagawa ng Quraysh at lahat ng pagsisikap nila. At lahat ng ito ay nagpapatibay lamang na gusto talaga nilang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng ginawa ni Uqbah bin Abi Mu'ayt, yung pagsakal niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Abu Jahal bin Hisham. Yung plano ni Abu Jahal na bagsakan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bato. O Omar bin al-Khattab. So nabanggit pa dito si Omar, kasi nga di ba yung bago siya mag-Muslim, talagang lumabas siya ng bahay niya, ng layunin niya ay patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natauhan lang talaga siya nung mismong araw na yon. Kasi nga nung nakita na ito ni Abu Talib na dumadalas na yung mga pangyayaring ganito, so hindi niya na ito minaliit. Sineryoso niya na. Jama'a Bani Hashim wa Bani Muttalib. Tinipon niya ang Banu Hashim at Banu Muttalib wa da'ahum ilal qiyami bihifdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tinawag niya yung mga kamag-anak niya na magkaisa na pangalagaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami sa kanila hindi Muslim. Sasabihin man natin halimbawa, si Al-Abbas, sabihin natin kung ano, halimbawa, kasi ang alam natin, si Al-Abbas, nag-Muslim malapit yung Fathu Makkah. Pero halimbawa, Muslim na siya nito, sinisikreto lang niya yung pagiging Muslim niya. Sino lang yung Muslim sa Banu Hashim? Siya lang tsaka yung asawa niya, si Lubaba. Yung humampas kay Abu Lahab, kaya namatay. Sila lang. At wala na akong kilala pa na iba pa sa Banu Hashim. Karamihan sa kanila talaga kuffar sa panahon nito. Puro kuffar. Pero nga, fa'ajabuhu ila dhalika kullahum muslimuhum wa kafirhum. At tumugon silang lahat sa panawagan ni Abu Talib, ang mga Muslim sa kanila at mga kafir sa kanila, himayatan lil jiwaril arabi, bilang pangangalaga sa jiwarul arabi. Yung jiwar, ito na yung tradisyon ng mga Arabo na kung sino man yung pinangakuan nila ng pagpoprotekta, ay poprotektahan nila. Kahit mamatay pa sila o madamay sila doon sa gulo ng tao na pinoprotektahan nila, poprotektahan nila. Wa ta'akadu wa ta'ahadu alayhi. At sila nga ay kumbaga nagkasundo at nagkaroon ng tipanan na gagawin nila ito endal Kaaba. Kumbaga nagtipanan sila malapit sa Kaaba na ipagtatanggol nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maaaring ano rin ito show of force. Pinapakita nila sa Quraysh na marami rin sila at meron silang kakayanan ni pagtanggol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre nandun din si Hamza, nandun si Omar, kasama na rin nila. Illa makana min akhihi, liban na lamang sa kapatid niya, syempre, yung kupal, sino? Si Abu Lahab na naman. Lahat,
pumayag, liban na lamang sa kapatid niya si Abu Lahab, fa innahu farakahum. Si Abu Lahab lumayo daw sa kanila at hindi sumama sa kanila, wa kana ma'a Quraysh. At mula sa panahon na ito, kasama na ng Quraysh nga si Abu Lahab at hindi siya sumama doon sa Shi'bu Abi Talib. At ito na nga yung tinatawag na al-muqata'atul amma, yung pagboboykot ng Quraysh. Kasi di ba natipon na sila doon, nagtago na sila sa isang sulok, isa lang ang labasan at isa lang ang pasukan. So bababantayan nila talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nga lang pinagbawalan sila na bumili ng pagkain o makapagbenta ng anuman para may pera sana sila o merong pang-barter sa pagkain. Pero ultimo yun, pinagbawal sa kanila ng Quraysh at nahirapan sila ng husto. Umabot yun ng halos 3 taon, waliyadu billah. So yun yung matatalakay natin next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.